bumababa ang mataas na creatinine sa katawan mo kapag palagi mo itong kinakain o hindi mo ito kinakalimutang kainin. Hi guys! Welcome back! Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living or ka-health tips. Guys, organic living or health tips, ito yung evergreen content na kung saan hindi siya mapapanis, no? Ito yung, kumbaga, araw-araw ay may mahalagang matutunan ang isang tao. Araw-araw, gusto ng mga tao ay may matutunan silang magandang informasyon, no? So, tungkol sa kanilang kalusugan. Sinasabing evergreen content, ito siya yung pang araw-araw, pang habang buhay, ay kumbaga saka hindi siya mapapanis at hindi siya malalaos, no? So, guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and pakipindot na rin ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-uploads, mano-notify kayo. So tara, ang topic natin ngayon ay tungkol sa bumababa ang mataas na creatinine sa katawan mo kapag lagi mo itong kainin sa araw-araw. So guys, let's go. So narito ang ating ang itatalakay ko sa inyo, ihahatid ko sa inyo ang magandang balita. Char, nagbabagang balita. Joke lang. Ito mahalagang informasyon, no? So wag na tayong patumpik-tumpik pagdating sa ating kalusugan dahil health is wealth. So alagaan natin ating kalusugan, wag natin pasagwalang bahala kasi ang totoong investment talaga dito ay yung kalusugan natin. So, paano pa natin may pagpatuloy ating mga pangarap, paano pa natin pangalagaan nating pamilya kung pampapabayaan natin ang ating kalusugan. So, narito na guys, no? Diretsahan na tayo. Bumababa ang mataas na creatinine sa katawan mo kapag lagi mo itong kinakain o hindi mo ito kinakalimutan, no? Hindi mo ito kalimutang kainin, no? Dahil napaka-effective nito. So, una, pipino. Ang pipino ay pinaka-underrated na kidney cleanser. So, guys, ang meron palang kidney cleanser ay ito yung pipino o cucumber, no? So, kung sa colon naman is yung papaya. Pero tungkol sa kidney, para bumababa ang mataas na creatinine sa ating katawan, so pipino lang pala. Una ay pipino pala ang sagot, no? So, ang pipino ay 96% na merong tubig. At isa ito sa mga pinaka-natural na diuretic na available sa atin. O diba, madali lang itong mahanap itong pipino. Kahit saan ka lumingon, kahit saan ka pumunta, makikita mo ito. Kahit saan lugar makikita mo ito, pwede sa sari-sari store, pwede dyan sa tabi-tabi, pwede sa merkado. Madali lang ito nyo hanapin. At napakamura lang din, no? Masarap siya, no? Tumutulong ito sa kidney flushing, no? Nagpapabilis ng paglabas ng creatinine at iba pang waste products sa ihi. So, kung napapansin nyo kapag kumain kayo ng pipino, ako gusto ko yung yung medyo, ano ba tawag dito sa Tagalog, yung medyo bata-bata pa o sa waray pusit. Ayoko nang medyo, medyo may pagkatigas na kasi parang dry na siya at matigas na siya kainin. Yung medyo matigas, gusto ko yung bagong pitas na maliliit pa lang kasi manamis-tamis lang kainin at saka watery talaga sila, no? Kaya yung kinakain ko lang yung walang sausaw, pa lang, hugasan ko lang ng maigi, tapos kainin ko na kasama yung balat, no? Effective na guys kasi nung isang araw pa lang, no, kumain ako, watery talaga siya, no? So kaya nagpa-flush siya sa mga kidneys natin, no?
So, naglalaman din ito ng silica at antioxidants na napatunayang may protective effect sa kidney tissue. So napakaganda pala nitong pipino. Now, I know, meron akong garden doon, pero yung pipino lang talagang hindi ko naisipang itanim, no? So, ngayon dahil nag-search ako, no? Kung ano ba talaga ang maaaring pwedeng igamot sa kidneys natin, no? Ito pala ay nangunguna ang pipino. So, nung isang araw, nakakain kami kasi yung kapitbahay namin, yung tiyahin ng aking mister, ay meron silang tanim na pipino. So, bumili kami doon, naki-harvest kami. Ang sarap. Yung maliliit pang talaga, hindi siya gaano katigas, guys. Watery talaga siya. At saka manamis-tamis yung lasa niya pag bagong harvest. Kahit wala na yung sausawan. Kinilaw ko lang talaga, hinugasan ko ng maayos. Tapos kinain ko pati yung balat. So, yun. Number 1 na, nangunguna pala yan sa nagpapagamuo na iibsan yung mataas na creatinine sa ating katawan. So, yun. Yun na yung tip number 1. So, ang gawin na lang natin, so ganda rito, ang gawin na lang natin ay kumain ng kalahating pipino araw-araw. Kalahating pipino sa isang, kumbaga, buo, isang peraso tapos kalahati lang. Bakit kalahati? Ba, hindi ba pwedeng ubusin na lang? Kasi mahirap na, malangawan pa yung kalahati, ipasok pa sa kung gusto nyo ubusin nyo na lang. Kahit hindi na yung kalahati, kasi sayang naman. Hindi naman yan nakaka-overdose. Walang dosage yung pipino. Kahit kumain kayo na ilang peraso, walang overdose yan, no? Kalahating pipino araw-araw bilang merienda. Ayun. Kasama ang kain o sa salad. Huwag laging may asin. Ang asin ay nagpapalala ng kidney workload. Yes, guys. Yung husband ko kasi meron siyang sa kidney. Araw-araw nagsisearch yan siya, no? Kanya-kanya kami search. So, ako din nagsisearch din ako ng para sa pang-vlog ko. No, siya naman nagsisearch siya kung paano maibsan yung kasi meron siyang kidney problem. So, yun. Kaya napapansin ko sa kanya, pagkatapos mag-breakfast, after 30 minutes o 1 hour, ginagawa niyang merienda, snacks, no, tuwing alas 9, alas 10 ng umaga. So, yung ginagawa niya, so, kain siya ng kain, no? So, panay naman ihi ng ihi. Kasi pina-flush nga, no? Kasi yung watery talaga yung pipino, 96%. So yun, yung tip number 1. So, madali lang yan, guys, hanapin at hindi pa siya mahal, no? Mahal naman siya kung para sa mga taong hindi naman abot kaya, no? Pwede nyo rin, yun na rin naman yan mahingi sa kapitbahay nyo, ayon lang sa inyong pakiusap, no? So, kung may kapitbahay kayo na may mga tanim sila, so mas maigi kung kayo na lang mismo ang magtanim, no? Para araw-araw makaka-harvest kayo kapag ito'y namumunga na. So, pangalawa, tips number 2, parsley at cilantro tea. Ang natural na kidney detox, no? Yung parsley, di ba? Kilala nyo naman siguro pati yung cilantro. Yung cilantro niya, yung parang, yung dahon niya may kulubot sa gilid na medyo manipis na. Yung dahon niya ay may pagka-familiar sa dahon ng ampalaya, no? So, madalas kayo nakikita sa mga kapwa ko content creator na hinihiwa nila. Basta yung niya, guys, yung dahon may pagka-familiar yung hitsura niya sa ampalaya. So, ang gawin niyo pag nakabili kayo niyan sa merkado, magkuha lang kayo ng isang tangkay, tapos maglagay kayo ng 2 tasa sa isang kaldero sa takore. Tapos maglagay kayo ng cilantro doon sa 2 tasa na yun. Tapos pakuluan nyo, gawin yung tea. Yun yung inumin nyo, pati yung parsley. Yun yung inumin nyo o kainin, pati yung parsley at cilantro tree. Yan ay natural na kidney detox. Guys,
hindi din to nakaka-overdose. Maganda ito kasi hindi yun na kailangan bumili ng capsule o tablets na para inumin nyo. Maganda ito kasi organic lang siya, no? Organic, hindi kayo ma-overdose, walang mga chemical na halo. Bumili na lang kayo o maaaring yung pipino, madali lang yung mahingi, o yung ito talagang parsley at cilantro ay binibili talaga ito, no? Ang parsley ay naglalaman ng apigenin, no? At na may resticin, no? Merong apigenin ang parsley at may resticin compounds na napatunayang nagpapataas ng urine output at nagpapabilis ng creatinine excretion. Oh, yun. Parang naiibsa, no? Pag lagi ka kumakain ito, nababawasan yung mataas na creatinine sa iyong katawan, no? Ang cilantro naman ay may heavy metal chelating properties. Ang cilantro naman ay may heavy metals at chelating properties na nakakatulong sa pag-alis ng mga toxins na nagdadagdag ng load sa kidneys. So yun guys, may pagka pricing nga lang ito sila, no? May pagkamahal pero so far effective naman ito. Ika nga, walang mahal-mahal pagdating sa ating kalusugan, no? So mas maganda ngayon kasi organic lang yan eh. Walang mga chemical na halo. So mas maganda na ganyan na lang yung gawin natin, no? So yun. So ang gawin na lang, paano natin gagawin ang parsley at cilantro leaves? Mag-boil ng isang dakot ng sariwang parsley o cilantro sa 2 tasa ng tubig. Isang dakot, yung isang tangkay, yung dakot ba yun? O, isang tangkay, wag naman yung masyadong marami. Magtipid-tipid yun. hindi na magtipid. Yung basta kung alam nyo na sakto na o nakakagamot na siya o nakaka-effect na sa natin sa kidney problem natin. Ang parsley at cilantro ay 2 tasa ng tubig ng 10 minuto. Sa 2 tasa, yung sinabi ko sa kanina, diba, magpakulo lang kayo ng tubig sa isang tako o sa kaldero o sa kaserola. Tapos maglagay kayo ng isang tangkay na cilantro o parsley. Pakuluan nyo ng 10 minuto. At yun ang inumin nyo. Gawin yung tea, no? Masarap yun guys. Masarap na at masustansya pa. And then, salain at inumin ng maligamgam. 1 tasa sa umaga at 1 tasa sa gabi. Inumin nyo ng mainit-init, 1 tasa sa umaga at 1 tasa sa gabi after yung mag-breakfast or before matulog. Guys, effective ito, no? Yung sa akin na ibsan, yung mister ko na bawasan, na ibsan yung mga bula-bula, yung creatinine sa niya kasi lagi kaming umiinom talaga. Organic talaga iniinom namin guys. Yung mga dahon-dahon, yun. Namin iniinom para hindi kami umiinom ng mga, kasi masama din na sobrang sa chemical na sa katawan. Mas nasisira yung kidney natin, no? Yun na, 1 tasa, 2, huwag mag-overconsume. 1 tasa, 2 beses sa isang araw ay sapat na. Dapat pala, 1 sa umaga at 1 sa gabi. So, wag mag-overconsume daw. Wag magpasobra, no? So, number 3, cranberry juice. No? Alam niyo yung berry na parang may familiar siya sa blueberry. Yung pagkaalam ko kasi berry din siya eh. Based on cran lang siya, no? Cranberry juice. Walang dagdag na asukal, no? So, gawin yung juice, yung parang pinipiga nyo parang may juicer kayo na ganun. Huwag nyo lagyan, yung pure lang talaga inumin nyo, huwag nyo lagyan ng asukal, no? Unsweetened na cranberry juice ay napatunayang nagpapabawas ng UTI. Naku, meron palang mga ganitong prutas o ganitong juice na naiibsan ang UTI, no? Nagpapabawas ng UTI
recurrence. At ang regular na UTI ay isa sa mga pangunahing causes ng progressive kidney damage. O diba, una muna, nagka-UTI muna hanggang sa, pag hindi mo yan maagapan, nasisira, napapagod na ang kidney sa pag-filter, kaya yan, nagkakaroon na ng mga kidney sa bato, nagkakaroon na ng mataas na creatinine sa ating katawan. So, yun. No. Ang mga proanthocyanidins sa cranberry ay napatunayang nagpapababa ng kidney inflammation at nagpapabuti ng kidney filtration. So guys, remember cranberry. Tips number 3, cranberry juice na walang asukal. Yan ay nagpapababa ng ating UTI at nagpapabuti ng kidney filtration natin. So, wag kayong, panoorin nyo lang ito guys, para meron kayong guide sa paano maibsan o para magamot ang UTI at mapababa ang creatinine, mataas na creatinine sa ating katawan. So, ang gawin na lang natin, sa tip number 3 sa cranberry juice, ang gawin na lang ay isang maliit na baso ng unsweetened cranberry juice araw-araw. O i-dilute sa tubig kung masyadong maasim. Uy, medyo maasim pala ito siya. Yung alam nyo yung blueberry, marami yan dito guys, sasama yung blueberry, tapos yung pinakamasustansyang ano yan guys, na prutas. Isa rin itong cranberry. Halos magka-familiar lang sila nito guys, no? May pagkamaasim kasi ito. I-dilute, tunawin yung sa tubig na para wag masyadong maasim. Tapos sibuyas at bawang. Yun, inumin nyo. Iba pala yung tip number 4 pala yung sibuyas at bawang. Inumin nyo yun guys. So napaka-effective nito at saka wala siyang chemical. Organic lang talaga. Kaya nga sinasabi ng organic living, no? So na tip number 5, 4 ba to? Hindi ko, nakalimutan ko na guys. Number 4 ba to o number 5? Sibuyas at bawang. Ang Filipino kitchen staples na kidney protectors. No? Ang sibuyas pala at bawang ay kidney protectors pala ito sila. No? So, dito, talak ako ng talak kasi meron akong anak talaga na mahilig kumain ng bawang at saka yung sibuyas, no? Nag-alala kasi ako sabi kasi nila yung sibuyas at saka bawang daw pag masubrahan daw ang isang tao, maamoy sa katawan, no? Maamoy malangsa. Pero yun pala ay napakasustansya. Gamot pala siya. No? Staples na kidney protectors pala ang bawang at saka sibuyas. So, yun, now I know. Hindi ko na sila pagbabawalan. kasi sobrang mahal nga naman ang sibuyas ngayon. So, tamang ano lang naman. Pero sa kidney protectors pala ito. So, okay lang. So, now I know, no? Ang quercetin sa sibuyas at alisin sa bawang. Sa sibuyas naman, quercetin, no? Sa bawang naman ay alisin. Ay ang parihong napatunayang nagpapababa ng kidney inflammation at nagpapabuti ng renal blood flow. Ay, ang ganda pala nito. Ito nga rin, ang kaganda lang din sa bawang. Kasi siya, nagpapababa din siya ng blood pressure, no? Nagpapababa ng cholesterol, blood pressure. Hindi lang pala sila kidney protectors. Maraming benepisyo ang bawang na yan, no? So, yun. Nagpapababa ng kidney inflammation at nagpapabuti ng renal blood flow. Yun. Isa na yun yung pinapagandang daloy ng ating dugo, no? Pinapagandang daloy ng ating dugo. Ang mas maayos na renal blood flow ay nagpapabilis. Pasensya na kayo kasi nagpapabilis ng creatinine clearance, no? Ang renal blood flow ay nagpapabilis ng creatinine clearance. Ibig sabihin, mas mabilis na nililinis ng kidney ang creatinine mula sa dugo. Kapag palagi pala tayong kumain ng sibuyas at bawang, nililinis nito ang ating
nililinis nito ang ating mga kidneys mula sa creatinine sa creatinine mula sa dugo. So guys, ang alam ko mura na ngayon ng sibuyas. Mura na ngayon ng sibuyas at bawang para sa iba na may mapera. So, yun. So, ngayon, marami palang, pwede nyo lang naman itanim yung sibuyas, no? Para, kung kailangan, hindi nyo na kailangan bumili sa kung malayo. Meron na kayo dun sa bakuran, ma-harvest nyo at pwede nyo igamot o makain para sa kidney protectors natin. So, yun. Ang gawin na lang, huwag kalimutang may bawang at sibuyas sa bawat luto. Ayan. Yung anak ko talaga, ay, naku, nag-aaway talaga kami pag yan ang nagluluto. Kasi super maraming bawang, sibuyas yung ginagawa niya. Rason niya, hindi daw masarap kapag kaunti lang daw ang sibuyas at bawang. So, yung pala, kidney protectors pala yun. So, good. Good news ito, no? So, ayun. At para sa mas potent, na effect, kumain ng isang clove ng raw na bawang araw-araw kasama ang pagkain. Ayun. Alam nyo guys yung gumawa ako ng bawang garlic with vinegar. Ang sarap talaga, templado niya talaga. Halos ginagawa ko siyang ulam. So, hindi pa ako nakokontento ng isang subo lang. Gusto ko 2, pero bawal pala yun. Dapat isang bawang lang talaga, no? Huwag pa sobra. Dapat pag kumain ka rin ng bawang, dapat may laman ang tiyan nyo kasi masakit sa tiyan. Sobrang tapang ng bawang, sumasakit ang sikmura. So yun, kaya nga sinabi dito, kumain ng bawang araw-araw kasama ang pagkain, no? Yun. So yun ang tips number 5. So, hindi ko na alam, number 4 ba? Number 5. So, narito na. Red clover tea or nettle leaf tea. Yung may pagka-familiar din siya sa dahon ng malunggay. Pero medyo malapad, no? Medyo malapad siya, no? Ang red clover ay naglalaman ng Ace of Wands na napatunayang nagpapababa ng creatinine levels at nagpapabuti ng kidney filtration. Ang nettle leaf naman ay isang natural, no? Ang nettle leaf naman ay isang natural na diuretic na napatunayang nagpapataas ng urine output at nagpapabilis ng creatinine excretion nang hindi nagdudulot ng dehydration. So, yun guys. So, huwag kayong mag-alala, no? Pag hindi nyo talaga, makatch up yung mga pronounce ulit, pasensya na kayo. Yung pag-pronounce ko dito is hindi masyado malinaw. Kadahilanan nga sa, sa pananalita ko. Dahil kasi nga, Bisaya. I-ano ko na lang guys, no, ilagay ko na lang sa description para meron kayong guide, no. So, yun. Paano nyo gagawin ang red clover tea or nettle leaf tea, no. Available ang mga ito bilang tea bag sa healthy stores. Tea bag pala sa healthy store. Bilang tea bag sa health stores. Isang tasa araw-araw bago kumain sa umaga para sa mga naka-blood thinner o may autoimmune condition. Kumonsulta muna sa doktor bago mag-start. So, bago kayo uminom niyan, kumonsulta muna kayo sa doktor na mas malapit sa inyo, no? Pwede nyo pala itong mabili dyan sa mga health stores, yung mga tea, no? So, next is sapat na tubig, ang pinaka-importanting bagay. Sapat na tubig, 8 to 10 glasses every day. Para ma-flush niya talaga yung mga toxin sa ating katawan, yung mga UTI, yung mga mata sa creatinine, yun, pina-flush niya yan kompleto yung pag-inom natin ng tubig. So,
Ang tubig ay medium ng kidneys para i-filter at ilabas ang mga creatinine sa ihi. Kapag dehydrated, ang creatinine ay nagko-concentrate sa dugo. Ayun na naman pala eh. Nagpapataas ng readings, no? Dapat pala enough talaga 8 to 10 glasses every day ang iinom natin para ma-flush niya talaga yung creatinine, na mataas na creatinine sa ating katawan at yung mga para i-filter, ilabas ang creatinine sa pag-ihi, no? So, ang gawin na lang, ang target ay pale yellow ang ihi, hindi malinaw na parang tubig. Hindi dark yellow o amber, ang kulay ng ihi ay ang pinaka-practical na guide sa hydration para sa mga may kidney concern. So, pag nakita nyo medyo maputla o pale o may pagka-red anong ihi nyo, yan. Inom kayo ng tubig. Water therapy talaga. 8 to 10 glasses every day, no? Huwag kalimutan. So, next is isda, pero ang tamang uri at tamang dami. Nakakatulong din palang isda sa ating kidney, para sa mga may elevated creatinine, ang protein intake ay kailangang i-moderate dahil ang protein metabolism ay nagpo-produce ng urea at creatinine. Ayan guys, kumain ng isda pero dapat pili, alamin ang mga bawal at alamin ang pwede, no? Ang pinaka-preferred ay ang land fish tulad ng tilapia. Bangus yung isda, di ba? Ang pwede talaga sa mga merong kidneys o may mga gout, yung may mga kaliskis tulad ng tilapia, may kaliskis yan. Bangus, may kaliskis yan. At galunggong. Yung galunggong, medyo hindi gaano kaliskis pero kaunti. May kaliskis yan sila kaunti. Na mas mababang purine at may omega-3 na nagpapababa ng kidney inflammation. Kasi yung mga isda na walang kaliskis, mataas yung purine, delikado sa gout. Yung mapupula, yun yung sinasabi na purine, mataas ang purine. So, mas maganda talaga is bangus, tilapia, at saka galunggong. Ang gawin na lang, palitan ang karne ng isda sa karamihan ng kain. At kapag kumain ng protina, moderate lang ang dami. So, wag masyadong damihan, dapat katamtaman lang. Moderate, it means katamtaman lang, no? Dahan-dahan sa pagkain, katamtaman lang. So, next, madahon na gulay. Pero alamin kung aling uri. Anong klaseng gulay? Madahon na gulay tulad ng malunggay, kangkong, like that. Maganda yan guys, no? Kangkong, pechay. Ang karamihan sa madahon na gulay ay maganda para sa kidneys. Pero para sa mga may mataas na creatinine at may potassium restriction, ang ilang gulay tulad ng spinach at kamuti ay mataas ng potassium at kailangan ng moderation. Guys, yung spinach pala, ay hindi ko kangkong at saka yung kamote tops, bawal yun sa mataas ang creatinine kasi mataas ang potassium noon, no? So, gawin yung malunggay na lang, malunggay, pechay, yun, pwede yun, malunggay, pechay, at saka basta mga green leafy. Wag lang ang spinach, water spinach or kangkong, mga lugbati, ganyan, tapos kamuti tops, mataas din sila sa mga potassium. So, kailangan lang din katamtaman. Okay, pwede pa lang kumain pero dapat katamtaman lang, wag masyadong marami, no? So, yun, ang mas ligtas na gulay para sa may kidney issues ay repolyo, pechay. So, yun na yung sinabi ko. Nauna na yung pagmabigkas ko bago yung mas ligtas sa may kidney issues, repolyo, pechay, sitaw at upo. So, pwede palang sitaw at saka upo sa merong kidney issues. So, yun. Mababa sa potassium at phosphate at may kidney protective properties. So, yun guys. Pechay, repolyo, upo, sitaw. Pwede yun sa may kidney problems. Ang kangkong, kamote tops, bawal yun ha.
So, ang gawin na lang, dagdagan ang repolyo at pechay at sitaw araw-araw na kain. So, mas maigi. Yung asawa ko ayaw ng sitaw. Hate na hate niya talagang sitaw. Pero pechay at saka repolyo gustong-gusto niya. No? Yun, maganda pala yun sa ating kidney sa problem natin. No? So, ang gawin niya kung hindi pa alam ng potassium level sa dugo, magpa-test muna bago mag-blood off ng high potassium na gulay. So guys, kung hindi nyo pa alam ang potassium level nyo, so magpakonsulta muna kayo sa doktor na mas malapit sa inyo para manigurado na hindi maapektuhan ang inyong kalusugan, no? Kapag kayo kumain ng gulay na mataas sa potassium. So yan lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. Napakahalaga talaga dito, no? So, kasi alam ko, ginawa ko ito para meron tayong guide. Kasi nga, alam ko ang health natin ay ang una nating investment. Ang health natin ang pinakaunang importante sa buhay natin. Kasi paano pa natin ipagpatuloy ang ating mga pangarap kung ang ating kalusugan ay bagsak na. So, paano kawawa ang ating mga minamahal sa buhay? So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayong aral sa video ito. Thank you for watching. Bye-bye!